na-receive mo regalo, pinakamagandang regalo sa araw ng Pasko. So, minsan nagpo-ponder sila. Temporal things, cellphone, ganyan. Pabili daw ng masaya. And sa mga question na gano'n ay napaisip ko sila. And sinasabi po namin na isang pinakamagandang regalo na ibinigay natin sa atin ay si Jesus Christ. Na kung saan ay pinakita niya yung pagmamahal niya sa atin para tayo ay makabalik sa ating sa presensya ng ating Ama sa langit. And sa talk po na ito ni President Russell Nelson na thanks be to God, may pinakita po siya tatlong gifts para sa atin. Yung una is physical gift, yung pangalawa is spiritual gift, yung pangatlo is gospel. And sa physical gift ay sinabi sa atin sa Biblia na kung saan we were created in God's image. So doon pa lang sobrang maganda yung regalo sa atin. Kung mapapansin natin yung organs, sobrang perfect na siya. Na konektado lahat siya sa bawat parte ng organs natin. And sinabi dito na kung saan yung physical body natin is isa siyang purpose para accomplish natin yung purpose natin dito sa mundo. Kasi kung wala yung physical body natin, hindi tayo makakakilos dito sa mundo ito. And minsan, pag napakanta tayo ng where I am the child of God, ano yung na-feel ko kaya natin? Ako nung time na kasi favorite primary songs ko to, palagi ka akong na-remind na even though kahit hindi ako perfect, madaming imperfection sa body, pero yung pinakamagandang malaman is yung anak tayo ng Diyos. And sa pangalawang gift, and dito din sa physical gift wala is yung isang regalo din na binigay sa atin ni Jesus Christ is yung matanggal tayo sa physical death natin. So doon po ay dahil sa atonement ni Jesus Christ na kung saan nagbayad sana siya sa atin at nabuhay siya muli, tayo din ay mabubuhay muli. And sinabi din dito na sa John chapter 3 verse 16 na kung saan, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. And who shall believe in Him shall not be perished but shall have eternal life. And ito po yung gusto ni Jesus Christ sa atin. Na yung physical body natin is sundin natin siya. Kung hanggang saan natin kaya, hanggang saan tayo, hanggang saan natin siya pipiliin. And sa pangalawa, yung spiritual gift. Yung spiritual gift ay matatandaan po natin sa premortal life. Ay doon tayo ay anak ng Diyos. Pero doon, ay wala tayong katawan. Spirito lang tayo. Pero dahil sa magandang plano ng Diyos, at nagsang-ayon tayo sa kanyang plano, ay nandito tayo sa mundo. Na kung saan bigyan niya tayo ng katawan upang magawa natin makabalik sa kanya. And sinabi ni President Nelson, quote, in this life and in the next spirit and the body, when joined together, become living a soul of supernatural world. Because one's spirit is so important. It develops, is of eternal consequence. It is strengthened as we communicate in humble prayer with our loving Heavenly Father. So kung bagay, halimbawa po natin yung spirit sa cellphone. Hindi natin nakikita yung internet, yung data para makakonect tayo sa bawat isa kahit yung mga friends natin or relatives na nasa malayo. Ganon din dito sa spiritual things. Yung spiritual things, kailangan din natin siya.
makonect kay Heavenly Father, kay Jesus Christ, para ma-receive natin yung power. For example, dun sa prayer, hindi natin kailangan ng internet, di ba? Pero yung spiritual, yung Holy Ghost, yun yung kailangan natin upang ma-receive natin or makakonect tayo sa ating Ama sa langit. Upang doon may communication tayo at ma-receive natin yung mga gifts niya para sa atin. And also, yung pangatlo, yung gospel gifts. So, yung gospel gift is sobrang maganda siyang regalo sa atin. Lalo na yung gospel ni Jesus Christ, yung ebanghelyo niya. Hindi ko ma-imagine na kung wala to, kung hindi ko ito matanggap, ano yung life ko? Ano yung buhay ko? Kung wala akong foundation kay Jesus Christ. Pero dahil sa restored gospel of Jesus Christ, na-mold niya ako ng sobra. Hindi pa naman to yung sobrang mold, pero as we trusted God sa kanyang plano and sa pagpatuloy na kilalanin siya at tanggapin yung ebanghelyo niya, mas lalo tayo mapapalakas dito sa mundo. Sabi nga ni President Nelson na kung saan sa mundong ito, hindi natin kaya makasurvive without the spiritual. And yung pangahawakan natin na mapalakas natin yung spiritual natin para makasurvive tayo din sa mundo is yung gospel. The more na binabasa po natin, pinaponder yung mga banal na kasulatan, yung mga salita ng prophets, apostles, and leaders, ay patuloy tayong ginaguide dito sa mundo. At patuloy po tayong pinapalakas na kung saan ma-overcome po natin yung mga trials and challenges. Di ba maalala po natin na kung saan yung Book of Mormon is keystone po siya ng ating simbahan. So kung hindi masyado, kumbaga, yung foundation din natin, sa testimony natin, nung tinuturan tayo ng missionaries, ay foundation nagmumula sa Book of Mormon. Palagi rin natin maalala na ipag-pray niyo po, sister, brother, kung totoo po siya. Kasi doon po ay ma-strengthen po natin yung testimony. Tinutulungan po, din natin na-realize na pinapalakas na pala tayo ng Holy Ghost na kung saan malakas yung foundation natin kay Jesus Christ. And syempre, habang binabasa din natin yung or i-strengthen natin yung testimony natin kay Jesus Christ, ay mapapalakas din po natin yung faith natin. And kapag malakas na po yung faith natin, is makakapagsisi po tayo sa ating mga kasalanan. So, minsan, yung repentance dati is, alala ko na present period, sabi niya, yung repentance dati, yung experience niya is hard, nakakatakot, makakalungkot. Pero sabi niya, yung repentance niya yun is masaya. You will find joy. Kasi the more na nag-repent tayo, the more na lumalapit tayo kay Jesus Christ. At ito yung purpose ni Jesus Christ sa atin. Na ma-receive natin yung gospel niya, yung love niya. At ngayong Pasko, ay i-center po natin yung life kay Jesus Christ. Kumbaga yan, bawa natin yung tayo yung three things and yung life. Even though na malayo yung life, patuloy tayo nag-press forward